Nung nagsabog po ang Diyos ng isda sa ating mga katubigan, napakapalad po ng lambak ng Cagayan sapagkat nasalo po natin ang isa sa pinakamahal na isda, kung hindi man po sa buong daigdig ay sa buong Pilipinas, na umaabot po sa mahigit 3,000 to 4,000 ang bawat kilo. Ano nga po ba ang isdang ito at ano na po ang kalagayan nito dito po sa ating katubigan? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jonah Valentin Bakiran dito po sa ating programang Tipon Tipan sa PIA. Kasama po natin ngayon ang mga namumuno po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para pangalagaan po ang nasabing isda. At pakinggan po natin sila sa kanilang pambungad na pagbati ang mga future attorney po ng BIFAR, si Mr. Arsenio Bañares, ang Chief po ng Fisheries Resources and Law Enforcement Division. Magandang umaga po sa ating lahat sa nakikinig po nitong programa Tipon Tipan. Ako po si Arsenio Bañares sa BIFAR. Yun nga po, nandito po kami ngayon sa Tipon Tipan para ipa-anunsyo ang aming mga bagong regulasyon at ang ating pong mga programa na ipinapatupad para sa konserbasyon po ng ating ludong. And of course, we have also Mr. Roderick Revillosa, ang in-charge naman po sa Research and Development ng Oplan sa Gipludong Project. Magandang umaga kasama nga, Derek. Magandang umaga po sa ating lahat. Napaka-importante po ngayong araw na ito yung ating pag-uusapan regarding po sa ating Oplan sa Gipludong dahil marami po tayong gagawin ngayong Oktubre. Actually, so we will be answering all your queries regarding our program sa ating Oplan sa Gipludong. Okay, at kapag nasasabi po kasi natin itong buwan ng Oktubre, ito po yung celebration po ng Fish Conservation Week. At ngayon po ay nakasentro po ang ating atensyon, no, dito po sa Ludong. Para po sa ating unang katanungan, ano nga po ba ang kalagayan ng isdang ito or ano nga ba ang isdang ito at bakit napaka-special siya? Okay, una sa lahat, ano nga ba ang ludong? So marami pang nagtatanong sa atin dito sa region kung ano nga ba yung ludong. Ang ludong po, ito po ay kilala bilang president's fish dahil nga ito ay may di pangkaraniwang lasa at saka dahil sa kanyang presyo na tinuturing natin isa sa pinakamahal na isda dito sa Pilipinas, kaya ito tinaguri ang president's fish. At saka sa scientific explanation kasi, ito ay kilala bilang isang uri ng banak o kabilang siya sa isang mallet species. So, ang scientific name po ng ludong ay Cestrius plicatilis in general. Then meron din tayong dalawang uri pa ng ludong na matatagpuan dito sa Ilog Cagayan. Ito ay ang Cestrius oxyrhynchus at saka Cestrius goldii. So, maraming klase ng ludong na matatagpuan dito sa Ilog Cagayan. So, marami pa bang ludong dito sa ating katubigan kasama nga Derek? So far, nagkakaroon tayo ng mga basis regarding dun sa population ng ludong sa wild. So, we conducted surveys sa mga concerned municipalities and according to our respondents, sinasabi nila na nagkakaroon na ng pagbaba ng huli nila ng ludong. So, kukumpara kasi yan nung mga nagdaang taon, nung mga 1970s and even 1980s, noon nakakakukuha sila ng maraming piraso ng ludong. So, yung iba sinasabi nga nila sako-sako. According to our surveys, malalaki din ang mga nakukuha nila noon, but comparing now, mga 2000 and this time, kukunti na lang nakukuha. Actually, mga nagre-range na lang yan ng mga 1 to 2 kilo per piece. Then yung number of pieces na nahuli ngayon, hindi na siya dumadami ng mga 10 or even 5. So, kukunti na lang talaga. Ayan, napakaswerte nga po siguro ng mga, kasi naririnig ko din po na kwento ng ating mga lolo, lola, na nung panahon daw nila parang wala lang parang ordinaryo lang itong ludong sa kanila. Pero dahil nga po sa talamak na rin ng mga illegal fishing, siguro, kumonti na po yung kanilang populasyon. So ano na po yung move ng BIFAR para po mapangalagaan natin ito? Ang BIFAR po ngayon, nagkaroon po kasi tayo ng BIFAR Administrative Circular 247. Ito po yung naipasa last year. Ito na po yung nagpo-prohibit ngayon para hulihin yung ludong mula October 1 hanggang November 15. Yun nga po, marami pong nakalagay dito sa ating Back 247 na prohibitions like yung kapag nakahuli ka po, ikaw yung may possession,
kayo nagtitinda, bawal po yan doon sa ating close season na October 1 hanggang November 15. So, ang mga karapatang mga parusa po niyan, una po yung mula, nandito po, basahin ko po para hindi tayo 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon, at meron po itong fine na 6,000 doon po sa nahulihan. Yung possessor po o yung nahulihan ng ludong o yung nagbebenta. Yun po yung una. Pero, kapag nahuli naman po, kayo po yung nangingisda ng ludong, meron pong kaparusahan ito na, ayan po, mula 6 na buwan hanggang 1 araw at 1 araw hanggang 8 taon. At meron po itong penalty na 80,000 pesos, 80,000 po. At yung isa pa po, kapag nag-e-export naman po ng spawning ludong, meron naman po yung imprisonment na 8 taon at doon po sa double the value nung ini-export po. So napakahigpit na po ng ating batas ngayon para dito sa ikonserba yung ating ludong. Okay, sumesa niya si kasama nga Angeli para sa katanungan ng ating mga media. Yes, magandang umaga po. Sir, si Angeli po from PIA. Nasabi niyo po kanina, sir, yung close season period na ipinagbabawal. To think po na may possibility na mag-extinct na itong species na ito, bakit po during close season lang nyo ipinagbabawal? Bakit hindi natin ipagbawal all throughout para mabigyan po natin ng chance yung fish species na ito to reproduce, na napakapalad po natin dahil dito lang sa Region 2 matatagpuan ito and other parts of Cordillera and Region 1 to be exact. So bakit po close season lang? Bakit hindi natin ipagbawal or totally banned all throughout? Okay. Ano po kasi yan? Since 2010, we lobbied for, ito nga po, close season. Ang una po nating proposal is 4 months kasi yung FAO 31 na na-approve noong 1952, matagal na po, 1952. So, ano po yan 4 na buwan yung close season for that FAO. Ngunit nung pumunta po kami sa mga sa mga LGUs, provincial, tsaka sa munisipyo, ang ano po nila is masyado naman daw harsh kung i-close natin yung 4 months. So nagkaroon po tayo ng compromise, 3 months, and then hanggang sa nagkaroon po ng magandang yung 45 days. Yun po yung spawning run. Ang naman po natin yan is kung basta may makalusot po dun sa mga ludong during the first run na sinasabi nga nila, yung mga pangitlog yung mga ludong natin at makabalik sila sa taas, maaari na po magtuloy-tuloy yung resources natin sa ludong. Talagang napakahirap pong i-convince yung mga fisher folk. Pero sabi nga nila, kapag pinagbawalan nyo sila all throughout, kailangan nating sagutin yung alternative livelihood nila. So, yun po yung dapat meron din pong give and take na mangyayari para po konserba. At the same time, masaya rin po yung fisher folk. Kumbaga, naging win-win solution yung ginawa po ng Bureau at sa itong mga nasa opisyales ng LGU. Okay, si kasama nga TJ from FBN DCCV. Sir, good morning po sa ating lahat. Sir, bakit yung fisher folks o kaya yung fisherman lang po nababanggit dito? Paano po yung nakakabili o kaya nakakakuha po ng ludong? Mayroon din pong bang kaukulang parusa? Kasama po dito sa kung makikita niyo po sa prohibition, shall be unlawful for any person, association, or corporation to catch or cause to be caught using any type of gear, fishing method, purchase, sell, or expose for sale, transport, export, or have in possession. So yung hindi lang po yung fisherman na humuhuli, kasama po dyan yung mga nakakahawak o nagtatransport po ng ludong. Kasama po sa may mga penalty, may mga fine. So, hindi lang po yung mismong fisherman. Ang problema nga po, yun nga, yung fisherman yung pinaka-ugat siguro kasi sila yung nanguhuli. Although meron pong, sa amin pong impormasyon, ito pala is prepaid daw. So, meron nang bibigay ng pera, hindi pa nahuhuli yung ludong. So, yun yung kasi
Pag yung yung nanguhuli, definitely yung may parusa po na mataas, lalo na po kung gravid ludong yung nakuha or yung mga spawner po natin. Pero kapag nandun na po sa bumili, meron din po siyang parusa. May karampatang parusa din po yan pagka nahulihan po siya ng ludong. Karamihan sir dito kilalang tao din yung bumibili po dito dahil din sa presyo, no? So sana rin ay patas din po yung batas na kahit sino po yung mahulihan, kahit ako pa ay may impluwensang tao, lalong-lalo na yung mga may pera, sana ay maparusahan din. Okay, parang may gusto si Kuya kasama nga TJ na Hindi, karamihan maparusahan. kasi dito, di ba, hindi naman tayo siguro may pagkaila, mga politicians din yung bumibili, yung may kaya. Okay, Minsan nababanggit sila yung nag-order Sa bagay sa hindi lang po naman water-based yung ating implementation ng operation. Ngayon po sa naplano na po namin yan, lalagyan po namin mga strategic points. Doon po meron po tayong kumbaga water-based na operation and meron tayong land-based. So may mga existing checkpoints po tayo, meron po tayong mga markets na imo-monitor para po dito sa mga transaction na ito para malimit po natin yung pagta-transport at pagbebenta ng ludong. So in turn, malilimit din po natin yung manghuhuli kasi nga yun nga po. Sa bagay yung presyo na lang prohibitive na. So talagang tingin ko yung bumibili talaga niyan yung may mga pera lang talaga. Yan din po yung expect natin na diyan. Okay, hindi lamang po pala mga cards ang prepaid, baka meron ding postpaid at saka wag lang pong plan kasi kung plan parang madedefeat po yung purpose natin. So mesenyas po siya kasama nga Suzette. Good morning po. Sir, saan pong area o municipality maraming matatagpuan na ludong? At paano po sir yung kunyari fisherman ako, meron ako nahuli kahit isa lang pero malaki. Then personal consumption ko okay lang po ba? Ano po yan yung una po, yung mga maraming nahuhuli. Usually po, yung na-cluster po namin yung area na yan. Mula Apari, Lalo, Alcala, Gataran, itong Amulong. Tapos sa areas po ng dito sa Cabagan, San Pablo, Tumawini, hanggang Ilagan. Sa coastal naman po Isabela, Palanan, Maconacon, Dibilacan. And yung sa Quirino, konti na lang po doon, pati Kasibu. Konti lang naman po kasi mga niche na po yung sa taas. Doon po sa personal consumption, kasi, ang sabi kasi ng batas, pag nahuli mo, yun na yung hindi naman pwedeng irason yung yung personal consumption o yung intent niya. Kasi sa prohibition yung ating pinag-uusapan. So tingin ko dapat kung buhay pa, i-release niya. Or mas magandang na lang, huwag niya nang ipakita sa mga law enforcer kasi talagang pag mahuhuli talaga siya at mapapailan siya ng kaso. Yun yung ating kasi nga first po na implement natin ngayong taon ito at kailangan po nating maging mahigpit dahil nga gusto nating sagipin ng ating ludong. So definitely po hindi po natin pwedeng irason na personal consumption yung Tsaka in addition to that, ma'am, saan ba nahuli yung mga lodong? So, sa biological characteristic kasi ng lodong, sinasabi natin na ang lodong ay catadromus. Ano ba ang catadromus? Sila ay galing sa tubig tabang, sa upstream ng Cagayan River, at nagmamigrate yan patungo sa dagat para mangitlog. So, the rest of the year, nasa taas sila ng Ilog Cagayan na matatagpuan dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya, Quirino at saka Isabela. So, dito lang sa panahon ng kanilang migration period, which is, sabi nga ni Sir Sen, yung sa October, beginning October, and even December, may extension hanggang December yan. Pero we only limited the close season ng 1.5 month lang to give consideration sa livelihood ng ating mga fisher folk. So, kung mahulian man sila outside the closed season, so they are not they would not be penalized. So ang pinipenalize lang natin yung paghuli ng lodong within the closed season. So kunyari nga nung January nandun sila sa Dinapige and nakakuha nga sila ng lodong doon for consumption or for sale, okay lang yon. Kasi outside na nung ating prohibition yon.
Okay, i-clarify ko lang po, no, October 1 to November 15, kasi yun po yung, minsan may mga malalakas na pag-ulan, so bumabaha sa Cagayan River. Sumasabay po sila dun sa Agos o dun sa pagbaha. So, kaya po October 1 to November 15. Kasi yun yung panahon na gravid yung ating mga lodong, di ba? Pag sinabing gravid, Pag sinabi nating gravid, dala-dala nila yung kanilang mga itlog. Kasama yung mga matured na males din para i-fertilize yung kanilang eggs. So kung huliin sila during that time, hindi na sila capable na mag-reproduce pa sa wild. So yun yung tinitingnan natin dito. Dapat i-balance lang natin yung livelihood sa yung conservation ng ating mga resources to ensure yung stability kumbaga ng ating production sa wild. so ibig sabihin pag bumababa sila na buntis, may kasama silang partner. Yes, may kasama din Okay, silang wow. partner. How sweet naman, no? Buti pa ang ludong at for better or worse, ano, nagsasama sila. Ang kasamaang palad nga lang po, pag nakapangitlog na siya, yun na yung time na babalik na siya sa kanilang niche, is Yes. hinuhuli naman sila. Kaya, Yes. Pagbaba nila, may mga nanguhuli na after nung kanilang mating sa brackish water o dun sa ating bungad ng ilog Cagayan sa Apari, bumabalik yan weeks after. Bumabalik siya pataas dun sa kanyang niche upstream naman ng Cagayan River. So hinuhuli pa rin sila nung panahon na aakyat na sila sa Cagayan River. okay, parang nag-iisip si kasamang TJ, paano kaya yun, ano? Kasamang TJ, may katanungan ka. Sir, sa itsura ngayon ng Cagayan River, sa tingin nyo, meron pa bang bababa dyan? Lalo ngayon, silted na? Yan ang ano natin. History kasi, bumababa siya during that period yung sa ating close season nga. So regardless kung silted man siya o hindi, kasi bumababa lang yan sa panahon ng baha. So hindi siya pwedeng bumaba na walang baha sa Cagayan River during yung ating spawning season. Kasi ang research natin sinasabi na nagpapaanod sila doon sa tubig baha. Kasi hindi sila pwedeng lumangoy dahil sa bigat ng kanilang dinadala, hindi sila makalangoy pababa. So kailangan nila ng mataas na level ng tubig para sila ay matulungang bumaba patungo sa kanilang spawning ground, which is dito nga sa Apari, dito sa bukana ng Ilog Cagayan. Sir, so ibig sabihin, kasi kung minsan hindi lang naitataon dun sa October 1 to November 15, kung minsan may baha dahil sa climate change, malamang pwede rin po doon. Pwede rin po yan. Pero, kung lang po, October until December yan, pwede po. Depende kasi yan sa, sabi nga natin, may climate change na. So, we have to consider that. Pero, regardless, dapat yung prohibition pa rin natin sa law will cover yung 1.5 month lang, which is October talaga, at saka to November 15 lang. Okay, maraming salamat, Mr. Derek. Sumesenyas po si Bombo Ralph Concepcion. Good morning po. Sir, clarify ko lang po. Sir, sabi niyo po nagma-migrate po from freshwater to saltwater. So, hindi po possible na mag-culture tayo ng ludong sa man-made na ano po? Ayan, kasalukuyan natin sinasaliksik yan kung paano natin siya maparami under captive condition. So, nangongolekta tayo before ng mga samples, live samples, para alagaan sa fish pond o kaya sa ating sanctuary o doon sa ating hatchery sa may Apari. Pero nahihirapan tayong mag-succeed o makapag sa ating project doon. Kasi tayo kumbaga yung pioneer doon sa breeding ng ludong under captive condition. So hindi pa natin nakikita talaga yung technology doon. So nagre-research pa lang tayo doon. But in the meantime, kaya nga natin implement ang regulation na kasi bago natin matuklasan yung ating scientific basis doon sa breeding, baka naman wala na tayong makuha sa wild. So, ang pinaka-best na remedy kasi natin dito is the conservation program. Para mismo doon sa kanilang niche, maprotektahan na sila at makapagparami ng natural na paraan. Oh, so ibig sabihin, meron tayong kinukulture na ludong. Meron tayo ngayon sa ating farms ng BIFAR, and until now we are researching pa rin talaga kung paano. Nababanggit mo kanina, Mr. Banyares, na yung
magbabantay tayo sa ating mga kailugan, no? So gaano po karami yung mga tao na ide-deploy natin? Ano po yung moves nila pag may nahuli sila? Sila din po ba yung magsasampa ng kaso? Paano po yung mga gagawin nilang mga hakbang? Una po dyan, yun nga po, meron po tayong proactive patrol. So, during the flood seasons, i-deploy na po natin yung ating, ngayon po ang existing na natin is 5. Pero meron po tayong areas na about, ito po, cluster natin, mga 7 clusters. So, kulang pa po tayo ng 2 patrol craft. Definitely po, ito po, ang composition po ng group is one from BFAR na QRT plus technical, so 2 po, at saka isang driver. And then yung sa ano po, kukuha po tayo ng technician from LGU at kasama po dyan yung taga-PNP. So, bali 5 po yung mag-i-stay dun sa per area at meron naman po tayong standby na sasakyan sa regional office para kung kailangan po nila ng mga iba pang mga gamit. At ito po yung ating ginagawa. Pag nakahuli po, definitely po meron po agad i-report sa office. And then yung report po na iyon, kasama na po doon yung pupunta na, yung, kaya nga po may naka-standby na patrol sa office para po doon naman po sa magpa-file ng case. So yung sa documentation, nandiyan na po yan. Para strategic po yung ating agad. Bawat team po, meron po tayong mga mga kompleto po yung gamit natin na ilalagay. Mga styro for specimens, andyan po yung ating mapangsukat, mga pang-identify ng ludong, kung ludong nga yung talaga nahuli. And yun nga po, may mga communication equipment po tayo na binibigay para sa kanila for communication. Paano po pag, yun nga, may nahuli po na nakahuli, saan po mapupunta yung ludong na nahuli nila? Ano po yung gagawin natin dito? Definitely po, kapag ludong yung nahuli, ebidensya po yan. So, i-mark natin as evidence. Definitely po, i-identify muna ng ating technician na nandun, initially, and to be confirmed dapat sa regional office kasi may mga experts naman tayo dyan. Baka may magkamali kasi sa mga technician eh. Pero definitely, before po nyan, magkakaroon po tayo ng pa-training. Training po dun sa regional office para po dun sa mag-identify nung ludong. And briefing din po para po dito sa ating back to 47 para hindi po magkamali yung ating mga law enforcement. Baka mamaya may iba-iba yung ano. And then pagdating po nila sa area, magkakaroon din sila ng mga sarili-sariling briefing according to sa briefing na ginawa sa region. So, yun po yung ating gagawin. Definitely po yung isda, lalagyan po siya ng tag kung saan nahuli, kanino nakuha, anong date, area. And then yan po magiging property po yan ng depende na po sa sa korte kung saan niya ibibigay. But definitely kasi pag mga ludong una po hindi naman talaga siya per se prohibited o illegal. So kung mako-convict po yung nakuhanan, pwede po nating i-auction yung yung isda or gamitin sa research. Yun po yung kasi kung yung pagbibilhan naman po doon, pwede naman pong ibalik sa government. Meron po yung isa, kung pwede naman pong i-donate sa charitable institutions. Kaya nga lang kapag mga mamahalin kasi na gano'n, tingin ko dapat magkaroon tayo ng ibang consideration for that. Pero yun po unang gagawin natin. Tingin ko ang pinakamalapit yan yung i-donate sa charitable institutions. Yun po yung So definitely may mga nakabantay po tayo, no? 7 areas, 7 cluster po siya para bantayan talaga kung may mga fisher folk na nakahuli. So wala po tayong lusot diyan at hindi po natin na pwedeng sabihin na hindi po natin alam na bawal kasi nagsimula na po kayo sa pagdi-disseminate na talagang bawal na po yung manghuli from October 1 to November 25. May question po si kasamang Angeli. Sir, maliban po dun sa mahigpit na pagbabantay sa yung sa Cagayan River natin, meron po ba kayong mga advocacy activities sa baba talaga na dinidescribe nyo na ito ay ludong? Kasi ako po mismo talaga, hindi pa ako nakakakita. So, kapag may nakita ko, halimbawa po, nagbebenta, hindi ko alam na ludong pala yun. So, meron po ba kayong mga activities kagaya nito na ini-inform nyo talaga yung mga communities natin living near the Cagayan River para alam po nila na ito pala yung sinasabi nating ludong? Kasi ludong tayo ng ludong, sila pala hindi nila alam kung ano ba itong klase ng isda na ito at anong itsura niya. Yung Oplan sa Gipludong po natin, we started 2010.
So, since then, nagkaroon na po tayo mga massive IEC. Definitely po yung mga fisherman targeting ludong, totaling 200 plus to 1,000. Pero ang existing namin na yung talagang na master list is more or less 300. Pero tingin ko dadami pa yan. Yung fisherman per se, talagang alam nila yon kasi yun talaga yung kumbaga sa kanila, this is gold, parang ganon. But then yung sa ibang tao like me, kasi ako talagang nakita ko lang yung ludong sa BIFAR nung nagtatrabaho na. Hindi pa ako nakakain ng ludong. Since 2010, we have intensified yung IEC natin. Of course, with PIA, other media. Palagi po tayo nag-aano nga yan. And 2010, we started yung dialogue with the LGUs. Kasama po yung mga fisherman, barangay captain, since 2010. So, yung 37 municipalities, we revisited them. At saka nung nagkaroon tayo ng consultation sa kanila, pumunta po tayo dun sa mga hanggang in-invite po yung mga fisherman. Kasama po yung mga pamilya nila na yung mga nakapunta. Para po sabihin natin sa kanila kung ano ba yung nafe-feel nila dito kung i-close season natin ng 4 months. Kaya po nagkaroon ng lobbying na, sige, yung 4 months, gawin natin 3 months. And then, nung pumunta na sa taas, naging 1.5 months na lang. And then, yun po, marami po yan. IEC, na-explain po na ito yung ludong, mga ganon. Sa kanila po, yung mga fisherman, baka mas alam nila sa akin yung itsura ng ludong. Pero yung sa mga ibang tao po, talagang, ito yung ludong is bawal na. Yun po yung ating doon. At, liban po sa dialogue natin, yung 3 years in the making na dialogue tsaka IEC, nakapag-produce po ito ng 4 resolutions of support from the provincial government. We have, matagal po talaga yung 37 bago na kompleto. Kung makikita nyo po dun sa sa BAC 247, 35 out of the 37 municipalities in Region 2 ang nagbigay ng resolutions of support. But nung nagawa na po yung back 247 last year, nakahabol po yung dalawa. So, 100% po yung merong resolutions of support na LGUs. So, hindi po 35, 100% na po yon. At yung dun po sa Abra River System, actually sila Roderick yung pumunta ron para magkaroon ng consultation sa Abra River plus yung Ilocos. So, definitely po, supportado po itong ating move na 1.5 months. At dun po sa identification ng ludong, yun nga po, siguro mas alam ng mga fisherman na directly na nandun. And sa atin siguro na pag ludong, kasi ang natin ludong like, dapat mag-beware na sila doon na ludong like. Kasi sa atin nga, di ba, pagka bawal yung ganito, lalo na kung alam mo na, dapat nagpe-precaution na yung mga mangingisda. Yun yung tingin ko dapat na nila, na kapag ludong o ludong like, huwag na nilang hulihin. Kasi hindi naman agad patay yan eh. Yung mga, ang alam ko dyan, yung mga nagfi-fish ng ludong, i-series yung kanilang gill net. And then yung nakakahuli na yan, kapag inaangat nila yung gill net, buhay pa, kumakawag pa yung mga ludong kasi hindi mo naman pwedeng pabayaan yung gill net mo doon kasi aanurin. So, upon setting, in 30 minutes, 1 hour, dapat samsamin mo rin kasi nga, lalayo na yan. Kumbaga, hindi naman yan stagnant water na katulad sa, sa sea. Pagka naglagay ka sa river, lalo na kung may flood, agusin na yan. Baka pag naglagay ka dito sa Tuguegarao, mapunta ka ng Amulong, Pari. Huwag naman siguro para masyado malayo. Pero yun nga. Kaya ginagawa nila, kinukuha nila kaagad. And in that time, hindi pa patay yung ludong. Pwede pa nilang pakawalan. Si Kasamang Derek bilang in charge sa research, meron ba tayong information kung pagkuha mo doon sa net, mga ilang hours pa yung kanyang lifespan bago siya maghingalo or mamatay? According sa mga na-interview din natin, hindi talaga siya nagtatagal eh. Yung mismong pag-angat na nila, kahit na buhay pa yon, kahit na ibalik nila yon sa tubig, ang probability na mabuhay pa siya is mababa na. So, mamamatay lang din siya. Kasi once na inanangat mo na siya sa tubig, ang observation kasi ng mga fisherman natin, hindi na talaga sila mabubuhay. Then, in response dun sa mga kasamahan natin dito sa region na hindi pa kilala o hindi pa kabisado kung anong itsura ng ludong, pwede po kayong bumisita sa aming tanggapan po sa BIFAR Regional Office dito sa May Carig kasi may mga samples po kami dyan na pwede nyong tingnan. So nasa museum po namin yan para
magkaroon po kayo ng idea kung ano nga ba ang ludong. Kasi kung minsan, nagkakaroon tayo ng, may mga announcement kasi, kung minsan sa radyo na sinasabi may nagbebenta ng ludong, ganyan, sa palengke. Tapos nagtataka kami kasi outside siya nung spawning season, tapos biglang may nagbebenta daw ng ludong. So mahalagang malaman din natin kung ano nga bang ludong. Kasi kung minsan, yung mga nagtitinda, sinasabi nilang ludong, pero hindi pala. So, binibili naman natin ng ganong kataas na presyo. Kasi kung minsan, napagkakamalan ng ludong yung karpa o kaya meron siyang kapamilya kasi yung malet o yung tinatawag nating purong, which is talagang parang kapareha siya ng ludong kung hindi mo papansinin. So, maganda rin na alam mo para ikaw na bumibili, hindi ka maloko ng ibang tao. O parang ako yun kasamang Derek kasi may minsan na may nagbenta dyan sa radyo ng bayan. Sabi niya na ludong. So tinext ko sa'yo, paki-verify kung ludong ito. Pero nakaalis na siya, parang hinanap niyo siya dito sa Tugigaraw. Ano? Yes, Pero yun, at least naman is kahit malay mo sa 10 information na ganun, makachamba tayo na 3 pala doon is talagang ludong yung binibenta niya. So, siguro kasamang Derek at Sir Sen, maganda rin na sa mga gilid nung along Cagayan River, maglagay din tayo ng parang placard na nandun yung picture ng ludong para kahit yung mga tao, alam din nila, uy, si ganito nakahuli ng ludong. At least maging partner natin sila sa conservation. So part po ng IEC na yan natin, ma'am, meron po tayong dinidistribute ng mga flyers and meron tayong mga tarpaulins din na pinopost. Then aside that, meron din tayong hotlines, pwede kayong tumawag doon. At saka meron din tayo sa internet, pwede kayong bumisita, marami na tayong mga samples doon, marami na tayong mga pictures. Kung gusto nyo talagang mag-research about ludong, we have plenty of references na hindi gaya dati na talagang madalang lang tayo makakita. Ulitin natin yung penalty, si Sir Sen, na kapag hindi siya gravid yung ludong, mas magaan yung penalty niya na 6 years to 1 day and 8 months and 6,000 pesos. Tama po ba? And then kapag buntis naman po yung ludong, higher po yung penalty at 80,000. Yes. Ang andito is hindi po sinayang buntis lang kasi ang dinefine po kasi sa spawning na ludong can be male or female kapag yung may mga milt. So, ma-identify po naman na ating mga technician yung may milt na mga breeder natin. So, yun nga po, yung 6 months and 1 day to 6 months and 1 day to 6 years. Pag possession, marketing, transporting, mga ganyan po. Yung catching ng spawning ludong, yun po yung mataas. Catching ng spawning ludong, whether female or male, basta yung gravid po yung yung female, at kapag yung male naman po is yung mature yung milk niya. And then yung last po yung nag-e-export naman po ng spawning ludong. Yun po yung mataas. May po ba? May naririnig po ba tayong mga na merong nag-e-export ng ludong? For the exportation, hindi pa natin ma-verify kasi tinatago yan ng mga fishermen kung sometimes Pero lumalabas din siya sa region kasi mostly naman ng mga bumibili is yung mga high-end naman na may-ari ng mga restaurant, ganyan. So, lumalabas din siya dito sa region. But for yung exportation outside the country, hindi pa natin ma-verify yan. Although, meron na tayong mga initial na information na sinasabi nga, in-export yan sa mga Chinese kasi gusto daw nila yung ng ludong Pero history lang yon, hindi pa natin alam ngayon kung meron pa rin nag-export outside the country. Okay, so yan kasi kasamang TJ Sumeseñas. Sir, alam din natin yung kung gaano ka-sensitive yung ludong. Sakali yung isang fisherman na nakahuli, hindi niya na maalam na namatay dun sa kanyang fish net, alangan naman itatapon niya yon. Hindi kaya mas mabuti na lang na isosurrender o kaya anong gagawin niya kaya maganda doon? Ayun nga, parang ang sinasabi kasi ng ating law is yung possession yung taking possession, lahat na nung prohibition under doon sa section 4 kasi ng ating back. During kasi nung close season, mas maganda kasi wag ka nang lumabas to fish kasi mahirap naman na hindi ka rin kukuha ng ludong during that period kasi mataas yung tubig, makonsumo sa gasolina.
Tapos ang huliin mo kasi doon purong din. Pwede kasing may purong kang makuha eh. Pero regardless kasi, hindi mo pwedeng piliin. Hindi kasi selective yung ating gear eh. Hindi mo pwedeng sabihin na purong lang dapat ang kukunin ko pero may nasabit na lodong. So, that alone, pwede ka kasing maging liable na rin under sa back for taking. Kasi hindi mo siya mapili. Hindi mo rin naman siya pwedeng i-surrender kasi parang may complications nga dito actually. Pero kung titingnan natin, ang sinasabi ng back natin, although hindi natin totally prohibiting yung pag-fish during that time, pero parang implied. Kasi pagka yung time na yon, it's impossible na talagang wala kang makuha ng lodong. Using drift gill nets, you can fish siguro other modes of fishing gears na selective lang, yung hindi siya pwedeng manghuli ng lodong. Pero according sa back natin, any type of fishing gear kasi eh. So wala siyang qualification kahit na anong gear na pwedeng manghuli, basta pag may nahuli ka, magiging liable ka under sa first paragraph ng ating section 5 dito sa back. Okay, si kasamang Sen, ano yung masasabi natin kung baka pwede mong i-surrender for research purposes? Sayang lang naman yan. Oo. Kung hindi mo naman sukat akalain na mamamatay po yung lodong dun sa net. No? At nagkataon na meron nga. Nung ano po kasi, yung FAO 31 in 1952, na-specify po yung mga gears, lahat po ng gears na nakakahuli ng lodong is prohibited. When Back to 247 came out, wala pong sinabi kung anong gear. So, ano nga po yun eh, implied na sinabi na during those periods, better not use any gear na makakahuli kasi yung possession, hindi po natin may na hindi natin sinadya o ganon. Siguro ito subject to to questions sa taas kung paano po natin ititreat yung mga ganon na willing i-surrender yung isda. Kasi yun nga kung paano natin ititreat itong areas nito. Pero definitely at present po dahil dito sa walang klarong yung possessor is mapipilitan po tayong i-confiscate yung isda plus yung subsequent filing po. Kung minsan, sir, ay nakakatulong din dahil meron palang ludong. Kung minsan kahit na mayon din namatay, kung sa oras na yon meron pa nahuli. Samantala kung hindi naman nila isosurrender, parang ganun na lang na kung kinain o niluto. Samantala kung isosurrender, meron palang ludong itong season na ito. Pag ganun po. Kaya lang, hindi naman kasi sinasadya na namatay nga dun sa net. Kailangan din kasing isipin ng ating mga fishermen na although makahuli sila, kasi iko-control din natin yung market ng lodong eh. So, kung sa disposal kasi mahirapan din sila, isipin nila na hindi namin sila tatantanan, parang ganun eh. Kahit na sa pagbebenta, babantayan namin ang ating mga fish landing sites at sa ating mga market outlet para i-prohibit din yung disposition ng kanilang mga huli. So, better not catch na lang kung tutusin. Talagang there's no way for you to, para lumusot. Okay, Hindi tayo kasi makakaiwas, sir, dahil pag yun ang panahon talaga na may flood, doon naman sila lumalabas kasi hindi naman lang intended na yung ludong lang ang kukunin. Marami pa namang klase ng isda na pwede ng kailang nagkataon lang siguro na meron po silang ganito na nahuli. Actually, mahirap talaga, kasamang Derek na i-implement kasi ide-deprive natin sila sa kanilang livelihood. Pero yun nga, 45 days lang naman, Isa-cite ko lang yung nangyari sa Zamboanga na pagkaubos ng mga sardines, But after nung ban na ilang months yun, nagulat na lang sila, biglang dumagsa, So parang hindi lang isang barangay, dalawang barangay ang nagpista, kundi yung buong bayan dahil talagang dumami sila. So hopefully ganito po yung mangyayari sa ating ludong na after 45 days of each year. 5 years, Sir Sen, na i-implement natin ito? Itong Back to 47 po is walang nakalagay kung ilang taon natin i-implement. So hanggang makita po natin na ayan na po yung ludong, maaari pong i-repeal or i-amend itong ating batas. But ito po is open po yung niya ngayon. Wala po siyang perpetual pa lang po.
Okay. So, yun nga, siguro a little bit of sacrifice para makita naman ng mga apo natin someday, mga anak ng mga anak natin, na meron palang ganitong napaka-special na isda. Hindi ko alam kung takam na takam si kasamang Angie sa question o sa ludong kasamang Angie humihirit. Sir, maganda po yung inimpose nyo na 45 days na closed season. Pero to think na ito po yung pinaka-major livelihood ng ating mga kababayan doon sa malapit sa Cagayan River, ano po yung binibigay nyong alternative livelihood para naman po matugunan yung pangangailangan ng ating mga fisher folks doon po within 45 days? Relative doon sa ating alternative livelihood, wala pa tayong impormasyon galing sa taas kasi ito ay kasalukuyang pinag-uusapan pa lang kung ano nga ba yung mabisang paraan para matulungan din natin yung mga na-displaced nating fishermen. So let's leave it to the yung discussion kasi ni Regional Director Jovita P. Aison at saka ang ating National Director na si Attorney Asis G. Perez para pag-usapan kung ano nga ba talaga yung mabisang gawin ng ating ahensya para matulungan din sila. So maganda rin na mapag-usapan ito during the launching. So we will be inviting our stakeholders as well as policymakers to attend that launching. So i-announce po namin yan this coming days. Okay, so I think it's October 1, Sir Sen, yung magiging launching nyo nito, no? Ditong pagbaban po ng 45 days na no ludong catching. Last week po talaga na i-ano ng October 1 kasi yun yung available na ano ni Director Perez. But I got a call from Director Aison last night. Magkakaroon pala ng APIC meeting daw. So, hindi pa namin kino-confirm yung October 1 na launching dahil doon sa APIC meeting, si Director Perez pala yung head na yung mag-facilitate. But definitely kasi gusto ni Director Perez na kapag ni-launch yung Ludong, close season, he wanted to go here to be in Region 2 para makausap niya yung stakeholders including yung para dito natin yung ma-revisit natin yung mga resolutions of support ng ating mga LGUs para nga kumbaga magkaroon tayo ng seal na ito implement natin. Yan po. But definitely before po yung launching, magkakaroon po tayo ng mga IEC. Ito po pinapauna ko na po na invite namin yung taga PIA and I think from media, one or two during the pagpupulong-pulong sa barangay. Yan po yung invite po natin si Mayor, yung ating MOUS officer sa LGU, yung PNP, and directly involved fishermen. Kasi po meron po kaming listahan yung master list po natin ng nagta-target ng ludong, i-invite po natin ulit sila para masabihan po nito bago po tayo magkaroon ng close season. Invite po natin sila na bawal na po talaga. Baka kasi hindi nakarating sa kanila yung mga... Kasi po nung lumabas po ito last year, kinommunicate po ulit namin sa mga LGUs concerned. Actually, hindi lang concerned na LGUs. Lahat ng LGUs para ma-inform sila na meron na talagang pagbabawal sa paghuli ng ludong during October 1 to November 15 at pati po yung pag-possess, transport, lahat po. But this time, gusto po namin ma-seal yung kanilang pagkakaalam sa impormasyon na meron na nga talaga nito. Kasi yung sulat, baka nakarating lang sa munisipyo, baka alam lang ng munisipyo, na ibigay sa iba, pero hindi talaga na ipadala sa mga stakeholders. So, massive po yung ating IEC this September. Okay, so remind na rin po natin yung lahat ng ating mga mayors na kung halimbawa hindi pa nila nababasa, i-download na rin nila, especially sa kanila mga SB on fisheries, para sila na rin yung mag-inform sa lahat po ng ating mga barangay campaigns. And of course, with the help of our media friends, na alam ko mamaya si Bombo Ralph, tataktakin na talaga niya na to na effective October 1, bawal na ng ganito, ganun din kay kasamang TJ. And with your commitment, with your help is matutulungan po natin ang BFAR, para walang dahilan na sabihin nila na hindi po nila alam na bawal na po pala ito. Yes, kasamang TJ. Sir, doon sa discussion o kaya workshop na ginanap nyo sa BFAR, napag-usapan nyo ba na pwedeng dalhin sa Sangguniang Panlalawigan para makakatulong po doon sa dissemination po natin na ito nga talagang pinagbabawal na po yung panghuli ng ludong? Yung nakapunta po kami sa lahat ng Sangguniang Panlalawigan, ano po sila, very supportive po sila. Actually, yung 4 po na resolutions of support from the 4 provinces, nauna po silang nagbigay. And then, after that,
Sa batas po kasi this is municipal waters. So, kung magpapasa ka ng FAO or BAC to this resource, dapat lahat ng LGUs or majority of them magbibigay ng suporta. So, kung wala po yung resolutions of support ng municipal LGU, baka hindi po natin na ipasa ito. Yun po yung we are lucky na nagkaroon po ng ganong suporta dito sa Kaya babalikan po natin yung mga LGUs para po kasama rin po yung stakeholders na na ito na nga. Kasi dati 3 months, nagkaroon sila ng hesitation na ganito. Actually, hindi lang hesitation. Opposition. Pero yun po, natin na naipaliwanag po na kailangan talaga natin magkaroon ng close season. Para hindi lang naman, actually, hindi para sa BIFAR yun eh. Para yun sa mga nangingisda. Targeting ludong. Hindi po para sa amin yun. Opo. Para sa ating mga kaapu-apuhan. Pero directly na magiging involved nito, directly na affected, yung mga fisherman po. Yun po yung sinabi namin sa kanila na kami sa gobyerno, ito po yung responsibilidad namin. Pero para sa inyo to, yun po yung sinabi namin sa kanila. Meron po ba tayong municipality, sir, na parang nahirapan tayo na i-convince sila na suportahan itong advocacy natin na ito? Or balik rin po natin, sino pong municipality yung talagang pinaka-supportive po para maging challenge din naman po sa iba? Kasi kasamang Derek, yan. Soon to be mayor ng to din. Actually, wala naman kami naging problema sa lobby namin with the LGUs. Kasi lahat naman sila nag-issue na ng kanilang resolution of support. That's why meron na nga itong Back 247. So we're very thankful na very cooperative din talagang mga LGUs natin as well as our provincial local government units. Then, with regards sa pinaka, lahat naman sila pinaka. Pero actually sa Palanan, meron na nga meron kaming overshoot dito sa Palanan kasi nag-establish sila ng kanilang resolution, establishing parang sanctuary doon sa identified dudong niche nila doon. So, okay yung ginawa nila kasi through them, nagkaroon sila ng initiative na, dapat i-implement natin to kahit na Parang may napanood ako sa yung kay Howie, yung documentary na ginawa sa Ludong, yun ba yun yung sinasabi mo sa Palanan? Yung sa documentary kasi na ginawa natin, yun yung sa I Wonder yun. I believe sa I Wonder siya. Sa Abuan River naman siya sa Ilagan. So far, wala pa naman silang na-establish doon na ordinance or kahit na anong sanctuary doon. Pero at least they issued their resolution of support at saka informed naman na yung mga tao doon relative doon sa ating conservation na ginagawa. So isa pa lang, yung sanctuary, Ludong Sanctuary na na-declare dito sa Cagayan Valley. It's only in Palanan. Yes, declared by the municipal government of Palanan, Palanan. Okay, so pag sinabi pong sanctuary, as in no fishing talaga doon? Yes, no fishing ground siya. Okay. So sa lahat din po ng may mga nakikita ba tayong areas na pwede ding i-declare as fish sanctuary, particularly kung may niche siya ng ludong? Yes, a lot. Lalo na dun sa upstream nga ng Cagayan River, dito sa parte ng Nueva Vizcaya, Quirino, tsaka Isabela. Marami po tayong potential dyan na ludong niche. Actually, pinipuntahan nga natin yung mga niche na yan to verify kung meron pang mga ludong. And to our findings, marami talagang ludong pa doon. Only that hindi natin nakokontrol dahil nga sa layo nila. At nakakalungkot din na isipin na sometimes doon pa sa ludong niche nila nagkakaroon tayo ng mga illegal fishing doon. So, nahirapan tayong i-implement yung batas doon dahil sa kanyang layo. Although we're trying our best to regulate kasi doon na mismo yung niche doon sila lumalaki. So, kung sila mismo maubos doon sa niche, sino pa yung mga bababa? So, wala na. So, we have to maintain yung regulation nga, hindi lang dito sa downstream ng Cagayan River, pati din dun sa taas. Most importantly, dun sa taas. Okay, nababanggit mo yung illegal fishing, no? Napakarami sanang nating tanong tungkol sa illegal fishing, pero alanganin na po yung ating oras. Maybe next time siguro, when we'll be having you again as our guest para dun sa mga activities nyo sa Fish Conservation Week. Kasi alam ko, sunod-sunod yung mga nahuli ni na Sir Sen, na nag-illegal fishing at yung mga kuryente, yung mga ginagamit sa pangunguryente talagang hinuhuli nyo na. But mahaba-haba din po nga issue yan. At para po sa inyong mga parting words, meron po ba kayong mga announcements? Meron po ba kayong nais pang sabihin na hindi natin natalakay dito po sa ating program, sir? Pwede po natin banggitin?
Okay. Sige, bago sa kanilang parting shot, no, humihirit ulit si kasamang TJ. Sir, maliban po dun sa Ludong, no? At paano natin i-treat yung ipon, yung bunog, o kaya mori? Meron po tayong sariling programa po tinatawag po natin yung endemic species. Kasama po yung bunog, mori, unok, native hito, yung mga native na nakikita sa Cagayan Valley, sa ating mga katubigan. Kasi po, pababa na rin yung mga yan eh. Meron po tayong sariling programa dyan para magkaroon po tayo ng, kumbaga, hindi naman po conservation pa eh. Gusto po nating paramihin yung mga yan. Kaya nagkakaroon po na tayo ng mga sariling programa dyan, katulad po ng biology, abundance, stock assessment. Basically, yun po yung mga initial na studies na ginagawa natin para malaman po natin muna yung abundance, ano yung existing status niya, and kung paano natin pararamihin. Kasi yung sa assessment po, doon po tayo magkakaroon ng basically program kung paano natin atakihin yung ating mga problema. So definitely po, meron na po tayong nasimulan para dyan. Okay, and for your message kasi sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po pala sa binigay niyong pagkakataon sa amin dito sa BIFAR on behalf of Director Aison. Maraming salamat po sa suporta at hinihingi namin po sa mga nakikinig ngayon na sana po tulungan nyo kami para magkaroon po ng katuparan itong ating minimithi na paramihin yung ating ludong. Pangalawa po, dun sa mga nakikinig na mamangingisda at sa ating mga namumuno sa mga LGUs na suportahan po ang ating Back 247, ito pong pagbabawal o yung close season natin ng October 1 to November 15 para po hindi na po nila hulihin yung ludong at wala po muna sanang mamigay ng mga prepaid para hindi po muna sila manghuli during those close season. Okay, si Sir Derek. So yun nga, importante lang po sa amin yung makuha po yung inyong mga suporta dahil hindi naman magiging successful tong project na ito kung wala po ang inyong mga suporta. So, thank you po. Okay, ayan, inyo pong narinig ang ating mga bisita mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tungkol nga po dito sa implementation po ng BIFAR Administrative Order number 247, yung pagbabawal po ng ludong, effective October 1 po yan hanggang November 15. So isuppress po muna natin yung ating appetite kahit gaano po tayo katakam. Bili na lang po muna tayo ng galonggong, tilapia, bangus, o di kaya ano pa bang uri ng isda. Marami naman po tayong alternative, pero kung gusto niyo pong magbayad ng 80,000, wala po kaming problema doon, no? Kasamang sen. So may kasama pang kulong yan. So bahala po kayong mamili kung isuppress po ninyo yung inyong mga appetite, o di kaya magpakulong po kayo para free board and lodging. Ano? Okay mga kaibigan, no? Maraming salamat po at inuulit po natin ang na humihingi ng pagsuporta sa BIFAR para po maging matagumpay ang programang ito. At muli, nagpapasalamat po kami sa inyong pakikinig dito po sa ating programang Tipuan Tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamahalaan at ng mamamayan. Sa ngalan po ni Director Purita S. Licas, ako po si Jenny Valentin Bakira, nag-iiwan po na sana po ay bahain po tayo ng ludong sa mga darating pong taon. Fish be with you all. Thank you po.